tayo dito sa Quirino Grandstand at nagsimula nga po ang pagpupugay ng mga deboto ng Jesus Nazareno nitong Lunes ng gabi alas 8 at mula hanggang kaninang 3 a.m. ay nasa 32,000 na po ang bilang ng mga kababayan natin na nakapagbigay ng pagpupugay dito sa imahe ng Jesus Nazareno. Yung pila po nito andyan dyan sa may bahagi ng Rojas Boulevard facing dito sa Quirino Grandstand. At kanina initially doon sa mga nakausap po natin, ang sinasabi ho nila ay mga 9 hanggang 10 hours silang nakapila na. Pero hindi pa sila nakakaakyat dito sa mismong grandstand para ho sa pagpupugay dito sa imahe ng Jesus Nazareno. Sa ngayon, hindi pa naman ho ganun karami ang tao. Of course, mahaba ang pila pero hindi pa rin ho ganun karami gaya ng siyempre bukas sa mismong araw ng traslasyon. Inaasahan ho natin na gaya ng mga nakalipas na panahon, napupuno ho ito ng tao pero marami na hong pulis dito. Nagbabantay na ho yung mga pulis natin para matiyak na maayos ang ating mga kababayan. Marami din po dito mga ambulansya na naka-standby para ho tumugon doon sa mga kababayan natin na posibleng baka ho makaranas na hindi magandang pakiramdam dahil nga sa haba ng kanilang pagpila, tagal ng pagpila at may mga napuyat na ho dito dahil kagabi pang mga pasado alas 9, alas 10 ng gabi nakapila na ho sila dyan sa may bahagi ng Ross Boulevard. At syempre, ang overall in charge po para sa maayos na pagpila ho dito ng mga kababayan natin na magbibigay ng pagpupugay ay ang mga ihos. Ngayon makakausap po natin si John Michael Villaflores, siya po ang Assistant Secretary ng Ihos de Nazareno ng Ampon. John Michael, ilang taon ka ng Ihos? Bale, 5 years na. 5 years ka ng Ihos. So, kung ikukumpara mo yung mga nakalipas na taon at ngayon, may nakita ka bang pagkakaiba? Actually, meron po eh. Ano kasi nung nakaraan po, January 7, hindi pa naman po siya ganito kahaba yung pila. Pero kahapon po, sobrang dami na po eh. So compared last year? Compared last year po. So masasabi mo ba na parang mas marami ngayon? Opo, mas marami po. Ano mga ginagawa ninyong paghahanda at matiyak na maayos silang makakapila, lahat makakaakyat dyan, walang tulakan, walang masasaktan? Yung una po muna yung security. Sa entrada po, meron po tayong random check-up po ng mga bag. Pinapaalalahanan din po yung mga ating mga nanampalataya na magbibigay po guys sa Jesus Nazareno na ingatan yung mga gamit nila dahil di po biro yung dami ng tao po ngayon. So far sa mga ganyan, ano yung mga na-encounter niyo usual na problema doon sa mga pumipila? Usually po sa mga senior citizen tsaka PWD. Kasi po nagbigay po ng rules yung simbahan na 1:2 lang po yung senior citizen po dapat. Yung kasama po ng senior citizen is 2 lang po. Kagabi po, na-encounter po namin na dineclare niya na 2 lang po yung kasama niya. Pero pagdating po dito sa entrada, 20 mahigit na po yung kasama niya. 20 ang kasama? Opo. Bakit binibigyan ng priority? Kasi sa pila, Opo, sa pila po. Okay, so ang inaalaw niyo lang at least 2. 2 po. Okay. So yung mga may mga kasamang bata, may mga buntis, mga ganyan. May mga kapasanan. Ano natin doon? Anong gusto natin ibigay na advice sa kanila dyan, Michael? Siyempre gusto nila lahat makaakyat dyan, makapagbigay ng pagpupugay. Pero siyempre may mga limitations tayong kailangan i-consider para sa kanilang kaligtasan, di ba? Ang advice po ng simbahan sa amin, inaano naman na po nila na kung maaari po, wag na po silang lumabas ng bahay. Para po safe sila kasi dito po sa pila po natin, sobrang haba po talaga ng antay nila para magbigyan sila ng pagkakataon dyan sa pagbibigay po guys sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero siyempre kahit na ganyan kayong mga panawagan, may mga kababayan tayo na talagang siyempre yung sidhi ng kanilang panalangin, debosyon, di ba? Talagang pipilitin nila. Paano yung bibigay natin assistance sa kanila, Michael? Una po, pagkakuha namin sa kanila dun sa entrada, alalay lang po namin sila dito. Okay. Kukunin po sila ng mga volunteer natin na MMDA para may akit po sa hagdanan. At sinishare din po namin na senior tsaka PWD po sila kasi nagpe-present po sila ng ID. Kailan may ID, okay. Kasi yung iba po kasi inaabuso po nila yung So may mga ganun tayo na-encounter. Anyway, sila dyan, Michael Villaflores po ang magiging abalang-abala dito sa pagbabantay at para matiyak na maayos po ang pila ng mga kababayan natin, mga kapuso natin na magbibigay ng pagpupugay dito po sa imahe ng Jesus Nazareno dito po sa Quirino Grandstand. So mamaya ay ibibigay pa ho namin sa inyo ang mga update kaugnay ng sitwasyon dito sa bisperas ng pista ng Jesus Nazareno. Back to studio po muna tayo.